morning, Good afternoon, and good evening. Hi, I'm Wiz. Hi, I'm Ace, and welcome to Builders of Nation on Fire or Bonfire. So binabati namin ang aming mga pastor, primary leaders, disciples, at kung bago ka dito, welcome sa Bonfire Night. At binabati rin po namin ang ating mga nasa ibang bansa, ang ating mga OFW. Sa pag-umpisa po ng ating Bonfire Night, panoorin po muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! To praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So, we are reminded na hindi lang dapat tayo watching habang tayo ay nanonood ng ating live, kundi we are actively engaging sa ating comment section. Amen to that. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa na sama-sama po tayong tumayo at sama-sama nating papurihan ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang awitin na ihatid sa atin ng CJS Philippines Worship Team. The greatest love that I found, it won't stop chasing me down. So I'll let you in, and I'll give you all of me. I step in, moving real close. My heart will forever be yours. I won't let go, and you won't let go of me. Here's my life, you can have it all. My affection belongs to you. You are all I want. You're all I want. My desire, Jesus, forever.
So praise God sa awitin na ating narinig sa pamagitan ng CJS Philippines Worship Team. Kaya be excited kasi meron na naman tayong isang mensahe na mapakinggan sa ating bonfire speaker. So Wiz, pakilala mo ng ating bonfire speaker. So for our speaker for tonight, he is one of the primary 12 of CJS Las Piñas, a leader of leaders, a professional, and he is our cell group and Life Plus coordinator. So let's welcome Rocky Alcantara. Good evening mga ka-bonfire. So muli tayo ay nandito upang makinig ng salita ng Panginoon. At bago dyan ay binabati muna natin ang lahat ng ating mga pastor, ang lahat ng ating mga primary leaders, ang mga cell leaders natin, ang ating mga disciples. Ganun din ang lahat ng mga invites natin. So local man yan or international. So welcome po dito sa atin sa bonfire. So bago po tayo magsimula, so tayo po ay manalangin. Praise you, Father God. Muli, salamat po, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin sa oras na to na ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan upang patuloy kaming mahubog to become your disciple, Panginoon. We pray na bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom sa mensaheng ito at ganoon din ng kalakasan, Panginoon, upang patuloy na maisagawa ito o maisapamuhay bilang mga lingkod mo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating message ngayong gabi ay matatagpuan sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. So very familiar itong verse na ginamit ko ngayong gabi. Pero gusto natin na bigyan ito ng diin sa bawat isa sa atin upang makita kung ang bawat isa nga ba sa atin, no, ay talagang buong puso, no, na nagtitiwala sa ating Panginoon pagdating sa ating buhay, no, bilang sinasabi natin na tayo ay tumanggap sa Kanya. And ito ay syempre masasalamin dito sa ating bagong buhay, no. Dapat kasi sabi nga dun sa text, alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So it's napakahalaga dito sa bagong buhay na makita natin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ngayong gabi, meron lang akong gustong ibahagi sa bawat isa sa atin na nakita ko na talagang napakahalaga sa buhay ng bawat mananampalataya para magpatuloy siya, no, sa kung ano ang nais ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay. So ang pag-uusapan natin ngayong gabi is discipleship, God's compass for life. Ayan. So bakit kaya compass for life? God's compass for life, no? Kung alam ng bawat isa sa atin, I hope, no, kung ano yung compass, no, yung maliit na bagay na ginagamit para malaman natin kung nasaan direksyon tayo, no? Nakikita natin meron yung north, may south, no, may east, may west, no. And hindi man natin ito lahat sa bawat isa sa atin ay ginagamit in our everyday life. Pero ito ay nagbibigay sa atin na may importansya ito kung tutuusin. Meron ditong mga main uses ng compass, no? Tingnan natin. So una, syempre, yung mga navigation natin, no? Ito kasi yung tumutulong sa mga travelers, sa mga hikers, no? Sa mga sailor yan, yung mga nasa barko, sa mga pilots, yung mga nasa eroplano, to check kung nasaang direction na sila, no? Nasaang point na sila ng mundo, no? And it's very important. No? So parang ganun din sa iyong buhay spiritual, kapatid, no? Nakakasigurado ka ba na ang daang tinatahak mo ay patungo sa Panginoon? It's very important na alam mo yun.
no? Kaya mahalaga na merong compass. And that is discipleship. No, ito ang tutulong sa atin para makita natin kung talaga bang nasa tamang direksyon ba ang buhay ko. Pangalawa, ang gamit itong compass na to is to assist in aligning maps with the actual terrain. Ibig sabihin nito, minsan meron tayong mga mapa, no? Halimbawa, mapa ng mundo, mapa ng Las Piñas, ng Cavite, no? And meron diyan mga landmark, no? Meron halimbawa may mga bundok diyan, no? Sa ganitong lugar merong ilog, no? And chine-check natin, malaking tulong ang compass para ma-check natin kung tama ba yung kinalalagyan mo. Kasi merong mga landmark na ganun sa ganung direksyon. So parang ganun din sa buhay spiritual mo. Parang mapapatanong tayo, sa landas ba na tinatahak ko, ano ang mga nakikita kong palatandaan na ito ay patungo sa Panginoon? Na ito ay mga bagay pang spiritual. Kasi kung hindi baka ikaw ay papunta sa kung saan at yan yung mga bagay na pang mundo. No? So we need to check as well, no, using this compass. And in discipleship, tutulungan tayo to analyze yung mga sitwasyon natin sa buhay kung nasa tamang direksyon ka ba or tamang kinalalagyan. Ayan. Meron din dito na ginagamit ang compass for survival. Kasi syempre merong, alam niyo naman, dumarating sa buhay ng mga tao na in crucial moments that in wilderness, no, sa kanilang mga pagkaligaw, no, sa mga sitwasyon nila sa buhay, ay ito ang ginagamit para makabalik sila sa tamang daan. Lalo na yung mga nag-hiking, ayan, nagta-travel. So at least alam nila, ginagamit nila yung compass to check kung tama pa rin ba yung direksyon nila. So parang ganun din sa buhay spiritual mo, sa iyong pagkaligaw. Ano ang iyong gabay para makaalis ka diyan sa kinalalagyan mong sitwasyon? So it's very important na merong magiging gabay. And that is discipleship, kapatid. Meron pa rin dito na ginagamit ang mga compass to check the direction na siyang ibibigay natin with the military para sa kanilang mga tactical operations. No? Parang ganun din sa sa mga Old Testament pag nababasa natin, no? Sa mga panahong mananakop, no, ang mga Israelita sinasabi na, ang liping ganito, dito kayo sa hilaga, kami dito sa timog, dito kami susugod, diyan kayo sa kabila. So, it's very important na meron tayong mga ganyan. Kasi doon din kasi natin makikita kung ang bawat isa sa atin ay kumikilos nga ba tayo sa tamang direksyon na ibinibigay ng Panginoon or kumikilos ka papunta doon sa maling direksyon. So it's very important na makita natin yun. And sa discipleship, isa yun sa mga pinupuntirya para matulungan ng bawat isa sa atin. No? So that ma-make sure natin ang landas talaga na tinatahak natin, no, ang mga laban na kinakaharap natin ay yung talagang worthy talaga for the Lord. No? Siyempre, ginagamit din yan, no, pag nakikita nyo yung mga nagpapagawa ng bahay, nagpapasukat ng lupa, no, sa mga surveying and mapping. It's very important din po yung compass na yan, no, na gives direction. Kasi yan ang magbibigay ng mga para ma-check yung pagkakabigay ng proper na landmark, boundaries doon sa mga properties na yan. So ganun din sa buhay spiritual mo. Kailangan tanungin mo, sa sitwasyon ba ng buhay mo ngayon, masasabi mo ba na nasa loob ka pa rin ng nasasakop ng Panginoon o lumabas ka na? 'Di ba? Kasi baka mamaya hindi mo alam pero nandyan ka na sa gilid at malapit ka nang mahulog sa bangin. So, in discipleship, tinutulungan natin ang bawat isa to analyze yung mga lifestyle nila, no, to check kasi baka mamaya hindi ito yung mga dapat makita sa atin. No? So, yan lang yung ilan sa mga main uses of compass na wherein kung i-check natin sa ating mga spiritual na pamumuhay ay there is may importansya
no? Ang compass, ang discipleship, no? Ginagamit ng Panginoon para nga magkaroon ng tamang direksyon ang ating buhay, no? Now, ito yung question, how has discipleship become God's compass for our lives? No? Paano nga ba na itong discipleship na to ang ginagamit ng Panginoon para maging gabay natin sa ating buhay? Okay. So number 1, it gives you the right vision. So sisimulan ko na agad sa puntong ito, sa vision agad. On Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. So, very familiar tayo sa word na vision because ito ay isa sa languages natin na ginagamit dito sa discipleship, yung vision, which is to win soul and make disciple, no? And I believe and I pray na matagal na kayo sa pananampalataya and it's really time na ilagay sa point number 1 ang vision. Kasi it's very important na ang ating pangitain ay malinaw. Ang pangitain natin ay mula sa Panginoon at hindi na katulad ng dati. Discipleship begins with seeing life through God's eyes. Sabi nga tayo ay nilikha ng kawangis ng Panginoon at ang vision ay isa sa mga katangian niya na meron din tayo. Kaya nga ngayon nung tayo ay tumangkap sa Panginoong Jesus ay kumbaga in the long run sa pagtagal mo sa iyong discipleship journey dito sa CGS Philippines ay unti-unti minumulat ka sa vision na meron tayo, no? When we follow Christ, our perspective shifts from self-centered goals to kingdom-centered purpose. No, ito yung pinaka-goal natin. Kailangan ang vision mo hindi lang pang sarili mo, pang sariling kapakinabangan. No? Kasi it's very important na dito sa discipleship will give you the right vision. It helps us kasi to discern what truly matters. Eternal values over temporary gains. Kasi for so many years na wala tayo sa Panginoon, aminin man natin o hindi, may impluensya na ginawa o itinanim ang mundong ito sa ating kaisipan na kung saan iyon ang nagbigay sa atin ng konsepto ng ganito ka dapat mag-vision. Ito dapat yung uunahin mo. No? Dapat yung sarili mo. No, mga personal gain, dito ka magiging masaya, dito ka magiging komportable, no? Puro sa'yo. Yung mga bagay na navivision mo, nag-goal mo, na ambition mo, gusto mong i-aim or targetin. No, puro pang sarili. Pero, dito sa discipleship, in God's compass of life, tuturuan ka kung ano ang dapat na maging vision mo bilang isang anak ng Diyos, bilang disipulo ni Kristo. No? Which is to discern what truly matters. No? Which is, ano ba nga ba? E di ang ating buhay espiritual. Ano pa nga ba? Ang relasyon pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesus. Ano pa nga ba? Hindi lang maging mabuti, kundi isang masunuring tagasunod ni Kristo. No? Kasi alam natin that what truly matters is the eternal, no, na mga bagay. Hindi yung mga temporary gains. Hindi tayo nag-aasam ng mga bagay for ourselves or tinutulungan ng ibang tao para lang sa mga bagay na temporary. Alam natin, itinturo sa atin ang katotohanan dito sa discipleship kung ano ang pinakamahalaga. Ano ang totoo na dapat matanggap ng bawat isa. Ito yung salvation, ito yung transformation of life, no? Ito yung restoration of the relationship with God, and syempre, mabuhay ng ayon sa kalooban at purpose ng Lord. 'Di ba? It's very important. So nababago. No? Sa discipleship, unti-unti tinutulungan tayo na mabago ang ating vision talaga. Meron din dito na
it gives you the right vision kasi it clarifies our identity as children of God. And not just products of culture or anumang mga circumstances na buhay natin. No? Yung ating pagkakakilanlan, pagkatao, personalidad, sino ka? No? Kapag meron kang tamang vision, makikilala that you are a child of God. You are a disciple of Jesus. No? Kasi dati ang mga vision mo mula lang sa mga impluwensya ng mundo o ng ibang tao. No? Ito yung mga sariling pangarap natin, no? Na kung saan yumaman, maging tanyag, magkarelasyon, magtagumpay. No, yumaman dahil sabi nga kanina, not just products of culture or circumstances. So, minsan ang vision ng tao ay gusto niya yumaman dahil yun ang pamantayan ng mundo para maging masaya ka at makaahon ka sa hirap. No, may nag-uudyok sa kanya para yun yung i-goal niya or i-vision niya. Pero hindi dapat ganun eh. Hindi pala dapat ganun. No? Yung iba gustong maging tanyag para makilala at matanggap yung lahat ng papuri. Diba? May mga ganyan tayo mga gustong mangyari sa buhay natin. Binivision natin at yun ang wino-workout natin. Pero hindi pala dapat ganun. As a disciple, kailangan tanungin natin, does your vision in life reflect your being disciple of God? Ano ang nais mong tahakin ngayon? No? Anong ginagawa mo? Ayan. Okay? So, it's very important, no, na ibalik natin yung tamang vision na ito. No? Kung medyo lumalabo ka ng konti dahil may mga pumasok na mga kasalanan sa buhay mo, papihit ka. No? Kumbaga sa antena ng TV nung unang panahon ay kailangan pihitin ng antena para luminaw ulit ang iyong nakikita. So papihit ka kapatid sa Panginoon and discipleship will help you. No? Sabi nga, vision is more than just a dream. It's divine vision that comes from God. No? Hindi na mula lang sa'yo. Hindi lang mula sa impluwensya ng mundong ito. Ito ay divine vision from God. Without it, no, we lose our way, chasing temporary things that leave us empty. Kaya ang sabi nga kanina dun sa verse natin, when there is no vision, the people perish. And itong ganitong pakiramdam of emptiness ay isang matinding parusa sa atin. No? But when we align our lives with God's word and walk in obedience, we find not only purpose, but joy. Discipleship gives us that vision. No? It anchors us in truth, sabi ko nga kanina, it guides us in righteousness, and lead us to a life that is both meaningful and blessed. No? So, yun ang isa sa mga pamamaraan, no, na kung saan ay makikita natin na ang discipleship ay ginagamit para sa iyong buhay. Binibigyan ka nito ng tamang pangitain. At yun ang dapat mong makamit. Okay. So dadako tayo sa point number 2. Sa point number 2 is, it leads you in the right direction. No? Ayan. On Psalms chapter 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. No? Napakaganda nung sinabi niya ng Panginoon. So, pagdating sa konsepto ng compass, sabi ko nga, it gives us direction. In the concept of discipleship, it's very important as well. No? Yung direction. No, tamang direksyon. Sabi nga, a compass doesn't just show you where you are. It points you where to go. No, parang mapapaisip ka nga, oo nga, no? Hindi lang ang purpose ng isang compass ay para malaman kung nasan ka, kundi para ituro sa'yo kung saan ka papunta. No? Kasi yun naman sa simula ang iyong nais eh. No? Dapat meron kang patutunguhan. No? And discipleship is the process of walking in obedience step by step towards God's will. It's very important, mga kapatid,
itong right direction na to, no? Una kasi, it protects us from wandering aimlessly or chasing destruction. So gaya nga ng sabi natin, marami naman talagang direksyon. Pero ang tanong, tama ba ang direksyon na tinatahak mo? Kasi baka mamaya, naliligaw ka pala. Baka mamaya, hindi pala yan ang tamang daan. Kasi distraction pala yan. No? Na all these years of your life, akala mo nasa tamang tahakin ka. Pero hindi. Ginamit pala yan ng kalaban para hindi mangyari na mapunta ka sa buhay na nais ng Diyos para sa'yo. Now, in discipleship, no, sabi nga it protects us kasi in discipleship, God will use spiritual people. The spiritual leaders. We have our pastor, no? Meron tayong mga primary leaders dito, meron tayong mga cell leaders, meron tayong mga teachers, no, mga equippers, no, sa ating training that will teach us to walk in obedience with God and His Word. No? Kasi para mag-focus ka dun sa mga bagay na yon. No? Kaakibat ng pagtuturo namin ng salita ng Diyos ay nandun na rin yung binibigyan namin kayo ng mga reminders, ng mga warning, na ito, pwedeng makasalamuha mo to. Pero dapat ito ang piliin mo. Kasi ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dinaanan ko na to. Ayan. Discipleship, sa discipleship, we do lifestyle check. No? And make sure that we are living according to God's will. Alam nyo, kapag kayo ay sa simula, di ba, bago mag-start ang lahat, bago ka mapunta sa cell group, after ka patanggapin, tinatanong ka ng iyong leader. Willing ka ba na magpa-disciple? No? The moment na sinabi yung yes, no, lahat na yon ng karapatan, no, papakialaman tayo ng ating leader in all aspect of our lives, no? Family matters man yan, no? Relational, work mo man yan, or study kung estudyante ka pa, no? Ministry mo man yan dito sa loob ng church, lahat, finances mo, even finances, no? Lahat chine-check yan kasi we want to teach and make sure that everyone is obeying God's word, no? Sabi nga, hindi man overnight, pero step by step. Step by step. Kasi, sabi nga kanina, it points hindi lang kung nasan ka, kundi kung saan ka patungo. No? Kailangan makita na ang progress ng bawat isa sa atin when it comes to the spiritual development or progress natin or growth man natin. No? We need to check everything. And we are here to help each of you. Kahit kami, nagpapaguide pa rin kami. Kasi hindi rin naman kami perfecto, no? May mga areas of our life pa rin na nagre-reveal ang Holy Spirit sa amin na ito, ayusin mo din to. No? So that pagdating panahon, when you have your own disciple and ganito ang problem niya, pwede mo siya matulungan kasi na-overcome mo. Diba? Another one is, it aligns our decision with divine guidance. Even when the path is narrow or unfamiliar. Alam nyo, dito sa discipleship, tinuturuan tayo, no? Since this is the compass of our life, tinuturuan tayo dito na to make decisions that are grounded sa salita ng Panginoon. No, hindi katulad dati that you are making decisions on your own, no, out of your own knowledge, no. Sabi nga kanina is do not lean on your own understanding, no. Meron ding mga nagbe-base on your own emotions, no, pero hindi. Dito tinuturuan tayo that in order for us to take the right direction, no, discipleship will help us, no, to be grounded in the Word of God. Everything will be based in the Word of God. Everything na gagawin mo sa araw-araw mo, simula pagising mo sa umaga hanggang pagtulog mo sa gabi, dapat lahat yon align with the Word of God, according to the will of God. No, it teaches us as well to trust in God and His direction. No, dumating man ang difficulties or uncertainty.
No? Kasi syempre, dito kasi talaga matetest kung sabi ko nga kanina dun sa ating key verse, no? Trust in the Lord with all your heart. Talaga bang buong puso kang nagtitiwala sa Kanya? Kasi baka mamaya in times of difficulties and uncertainty, doon ka umurong, mag-left the group ka. So dito, discipleship will help us and guide us, no, during those moments, no, of difficulties and uncertainty, no, so that it will lead us in giving honor to His name, no, to God's name by every step we take, no. Kasi paano natin mapaparangalan ng Panginoon sa buhay na to kung hindi natin tinahak ang right direction kasi naduwag tayo? Dahil ayaw natin nitong pinapagawa ng Panginoon, no? Kaya nag-U-turn ka, bumalik ka, no? Nag-backslide ka na lang. Doon ka na lang sa dati. So, you have your own direction, but it is not the right direction. No? Kahit ikaw yung may hawak ng compass, pero tinuturong sa north ka dumaan, pero pinilit mo pa rin sa south. So, hindi na nagkulang ang Panginoon. Kung papansinin niyo yung compass, di ba lagi nakaturo yun sa north? Parang ganun din sa discipleship eh. Tinuturo ka sa Lord eh. Kahit saan ka humarap, ituturo niya kung saan ang north. Kahit saang anggulo ng buhay mo, ituturo ng discipleship sa'yo kung saan ang patungo kay Kristo. Kung paano mabuhay ang isang anak ng Diyos. Paano mamuhay ang isang disipulo niya. No? And hindi tayo mag-iisa sa pagtahak sa tamang direksyon na to. Dahil nga nandun tayo sa tamang direksyon, of course, no? The Holy Spirit becomes our internal compass. No? And He is always helping us back kapag tayo ay na-drift away. No? Alam nyo, hindi naman talaga, sabihin na natin, no? Hindi naman talaga perfect ang bawat isa sa atin. There are moments in our lives that still, meron pa rin tayong mga wrong choices. Meron pa rin tayong mga distraction na nai-entertain. There are still moments na dahil sa kapabayaan natin ay nagkakaroon tayo ng spiritual dryness. But still, inside of you, no, kumikilos at nagsasalita ang tinig ng Diyos. Nandiyan ang Holy Spirit. Sinasabi niya sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. No? Holy Spirit will guide us back with His gentleness, no? With His loving correction, and not harsh punishment. Alam niyo, hindi excited ang Lord na parusahan ka dahil mayroon kang maling nagawa. Hindi siya excited na, kumbaga ay ipataw sa iyo ang lahat dahil lang sa mga bagay na nagagawa mo. Mas excited siya na tulungan kang bumangon at bumalik sa Kanya. Ganon katindi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, pero minsan nagbibingi-bingihan ka pa rin. Ano? So, I pray that each of us ay makinig sa voice of truth, which is the Holy Spirit. No? Makinig tayo sa Kanya so that matulungan niya tayong ma-realign ulit sa Kanyang direction. No? Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Nandyan din ang ating mga leader so that they can help us to go back to the right direction. God doesn't just point us in the right direction. He walks with us, teaches us, and lovingly watches over every step we take. Kaya nga sabi dun sa verse natin kanina, I will counsel you with my loving eye. No? I-instruct ka na, iti-teach ka pa kung anong dapat mong tahakin. No? Ika-counsel ka niya. At syempre, nandun yung sabi nga kanina, no? Nandun yung gentleness and loving correction ng Lord. No? His guidance is not distant or harsh, but personal and full of care. As disciples, we can move forward with confidence, knowing that the one who sees the whole path
is also the one who lovingly leads us through it. Ayan, di ba? So dito lang yan sa discipleship nyo matatagpuan. No? Dito nyo lang mai-encounter ang Panginoon na talagang ginagabayan ka niya hands-on. No? Every day. Kaya magpatuloy ka, kapatid. Now, on the last point natin, on number 3, it guides you toward the right purpose. Ayan. So very familiar din tayo with the word. Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Now, sabi ko nga, very familiar tayo sa purpose o layunin ng buhay. And marami tayong mga gustong gawin. And marami ding mga tao ang still ay nagtatanong kung bakit nga ba ako nandito sa mundong to? Anong purpose ko? That's why they are trying to, kumbaga, gayahin kung ano yung mga ginagawa ng ibang mga tao and tinitingnan kung saswak sila doon or mararamdaman nila doon na maging masaya sila or they are validated or makita nila na talaga may importance sila as a person. No? But purpose is more than ambition. It is a divine assignment. We need to learn this truth from the Lord. Discipleship reveals us not just what we're meant to do, but why we're here. Hindi dito sa discipleship ay kumbaga matutuklasan mo kung bakit, sabi nga, hindi lang bakit nandito, kung ano yung gagawin mo, kundi bakit ka nandito sa mundong ito. Bakit ka nilikha. Now, i-message ko tong ibang parte na to na hindi masyadong nasasabi. Doon tayo sa mga gifts and passion na meron ka. No? Sa discipleship, tuturuan tayo na i-connect yung ating gifts and passion to God's greater plan. Alam ko naman, a lot of us will discover yung mga talent ninyo, mga gift ninyo, no? And some of you, sabi nga, what are your spiritual gifts? Saan mo ginagamit? Anong ginagawa mo ngayon? No? Ano ang hatid nito sa sarili mo at sa ibang tao? Kasi kailangan, sabi nga, but why we're here? Kailangan mo makita yun eh. Some of us have the gift of serving. No? But the question is, kanino ka nagsaserve? Kay Lord nga ba? Sa kapwa mo nga ba? Wait lang. Kung sa kapwa mo, anong klaseng pagsaserve ang ginagawa mo? Anong motibo mo? At anong epekto nito sa kanya? Some of us have the gift of teaching. Anong tinuturo mo? Salita man ng Diyos? Pamumuhay ng matuwid? O nagtuturo ka ng mga hindi ata pang-disciple? Hindi ata from the Word of God? Some of us have the gift of encouraging. Pero, saan mo sila ini-encourage? Ni-encourage mo ba sila to palalimin at kilalanin ang ating Panginoon para magkaroon ng pananampalataya at relasyon sa Kanya? Or ini-encourage natin sila na gumawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon? You do have the gift, pero sa iba mo ginagamit. You do have the gift of leading. Pero saan mo sila nililid, kapatid? 'Di ba? So it's very important na ginagamit natin sa tama. No? Sabi nga, walang ibang dapat paggamitan ng mga kaloob na to, kundi para sa Panginoon at sa Kanyang kaharian lamang. No? Kaya nga, meron tayong mga gustong mangyari sa buhay, pero kapag nandito ka na sa discipleship, makikita mo kung paano i-align yan ng Lord. Paano ka magagamit sa kingdom of God. Meron pa dito that
the discipleship will guide us toward the right purpose kasi it teaches us that fulfillment comes not from success, but from service. Ano mga kapatid, pagpasok sa loob ng church at ikaw ay naging lingkod pagdating ng panahon, magbabago ang pananaw natin pagdating dito sa bagay na to. That fulfillment na itinuro ng mundo na kumbaga ay magiging masaya ka. No? Sabi nga, this world teaches us that happiness comes from being successful in what we are aiming for. And iniisip natin na, okay, masaya na ako, fulfill na ako kasi nakamit ko na yung gusto ko eh. Diba? Pero hindi eh. Sabi nga, success is often tied with worldly achievement. Pero dito, itinuturo sa discipleship that service, no, the ministry, no, ang paglilingkod mo sa Panginoon at sa mga tao, ito ang mas magbibigay sa iyo ng fulfillment. Dito mangyayari yung kaganapan ng purpose ng buhay mo. For this service reflects the heart of Jesus, no? The loving, giving, and helping others. No? Kung paano ka minahal ng Panginoon, paano ang lahat ng bagay ay ibinagkaloob niya sa iyo, kung paano kanya tinulungan sa lahat ng pagkakataon, nawa ay yun din ang klase na ibibigay mo sa iyong kapwa. For this right purpose, no? At tayo ay patuloy na lumalago in Christ, we discover that our purpose is to glorify Him and bless others. Kasi for the longest time, sabi ko nga kanina, meron tayong mga gustong mangyari sa buhay and gusto nating maging tanyag so that lahat ng papuri ay sa atin. Pero hindi. Dito sa pagkakaroon ng right purpose, isa sa mga dapat mong matutunan is to discover that the purpose is to glorify God at i-bless ang ibang tao. No? Hindi mga personal success or happiness. Hindi personal gain. Hindi personal na pagkakakilanlan at sisikat ka. Walang ibang sikat dito kundi ang Panginoong Hesus. Ang Diyos lamang. It is about bringing glory to God in everything we do. In everything we do. Kaya nga sabi doon kanina sa ating main verse, talagang itinuturo sa atin doon na alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa. At masigurado natin na it's all about serving and blessing others with love, kindness, and compassion na dinanas natin sa Panginoon. No? Kaya nga mangyayari that from being self-centered, no, becoming a God-centered purpose. No, ang bawat isa sa atin. Walang sayo, lahat para sa Panginoon. And that is revelation of having a right purpose. And sa discipleship mo yan makikita. No? Lahat dito walang mataas. Lahat dito nagpapakumbaba, lahat naglilingkod sa Panginoon. No? Walang sikat po dito. Ang Panginoong Hesus lang po. So, kailangan, sabi nga dun sa ating verse kanina sa Ephesians, no, dahil tayo ay nilikha ng Panginoon, at tayo ay, sabi nga, created to do good works, no, hindi tayo aksidente. You are not an accident, kapatid. You are God's masterpiece. So this reminds us that we're intentionally, no, crafted or created by God, no, not just to exist, but to live with purpose. No? Through Christ, we are made new, not on our own glory, but to do good works that reflect His love and grace. As disciple, we walk in these good works and purpose, knowing that every step we take in obedience brings joy to the Father and blessing to others. So, I hope matagpuan natin yon, no? Makita natin yon. At mapanatili natin yon.
no, na kapag naging isang lingkod ka ng Panginoon dito sa CGS Philippines, ay manatili na lahat ng papuri ay para sa Panginoon. At tayo ay nananatiling mapagkumbaba. No? Lahat tayo ay ginagamit lamang. No? So, before I end, so sabi nga, no, discipleship is the God's compass for life kasi it gives us the right vision. No? Sabi, and it leads you in the right direction and it guides you toward the right purpose. So para po sa ating conclusion, discipleship is more than a spiritual journey. It is God's compass for life. It gives us vision to see beyond the temporary, direction to walk in obedience, and purpose that aligns with heaven's calling. When we choose to follow Christ, we are not left to wander. We are led by His Word, guided by His Spirit, and anchored in His love. Sa isang mundo na puno ng mga kaguluhan, alam natin yan, at likong mga landas, ang discipleship ang magpapanatili sa atin sa tamang direksyon. Ipinapaalala nito sa atin na ang buhay ay hindi tungkol sa paghahanap ng sariling daan, kundi sa tapat na pagsunod sa kanyang daan. Ang daang patungo sa katotohanan, kapayapaan, at walang hanggang pagbabago. Ito ang legacy na iiwan natin sa susunod na henerasyon na nagbago sa atin at magbabago din sa kanila. Lumakad tayo kasama ang Panginoong Hesus araw-araw. Hayaan siyang hubugin ang ating pananaw, gabayan ang ating mga hakbang, at tuparin ang kanyang layunin sa ating buhay. Sapagkat sa Kanya, hindi lang direksyon ang ating natagpuan, kundi ang tunay na buhay. This is discipleship. So maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa akin ngayong gabi. Maraming salamat din kay na Pastor Rami, kay Pastor Adel, and to the Bonfire admin sa pagbibigay sa akin ng opportunity to share this message sa bawat isa sa atin. I hope na na-bless po ang bawat isa sa atin. So tayo po ay dadako sa ating closing prayer. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa mensaheng ito na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin. Maraming salamat dahil binigay mo sa amin, Panginoon, ang discipleship na siyang kompas mo, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay tahakin ang buhay na talagang itinalaga mo para sa amin. Salamat sa vision na ibinibigay mo sa amin, sa right direction, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng right purpose. At dahil dito, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magkakaroon ng tunay na kagalakan sa aming puso sapagkat kami ngayon ay nabubuhay ng mapayapa ng sumusunod sa inyong mga salita at sa inyong kalooban. Lubos ko pong pinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng mga kapatid ko ngayong gabi. Patuloy na gabayan nawa sila ng inyong banal na espiritu at patuloy niyong bigyan ng kalakasan upang ang lahat sa amin ay patuloy na mahubog to become your disciple. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat mga kapatid and God bless everyone. Dalangin ko'y may balik, pananabik sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilang kaligtasan. Sa krus ko na kami tunay na pag-ibig.
ko lang nadarama, o Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na alis. Dalangin ko'y may balik, pananabik sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilaan kaligtasan, sa krus ko na kami. Tunay na pag-ibig, Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, o Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na aalis. Ako'y nagbabalik, hindi na aalis. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Nandito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Nandito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Nandito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Nandito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Nandito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Nandito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Nandito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. O Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na aalis.
praise God at thank you po Kuya Rocky sa mensahe na iyong binahagi sa amin ngayong gabi. And sa bawat isa, kung marami po tayo natutunan, i-share po natin ito sa ating mga social media accounts using These hashtags. Maraming salamat sa mga nakasama natin ngayon sa ating gawain. At maraming salamat rin sa ating mga pastors, primary leaders, at ang mga leaders and disciple na patuloy na nagmo-mobilize sa ating gawain sa gabing ito. At syempre, kung bago ka dito, merong mga leaders diyan sa ating comment section. Pwede tayong mag-reply or pwede tayong mag-message sa kanila to involve ourselves sa ating online na mga gawain. Continually, we encourage ang bawat isa na suportahan natin ang ating mga social media platform, ang CJS Philippines and CJS Philippines Bonfire Facebook page. At sa ating YouTube, TikTok, and Instagram. Well. This coming Sunday, meron po tayong online simbahay, live ng 6 a.m. Kaya ni-invite po ang bawat isa na manood, mag-engage at mag-invite ng ating mga friends. And so, Thank you and God bless.